Naranasan mo na bang magmahal ng mas matured sa'yo? Yung tipong mas advanced mag-isip sa'yo, mas ahead yung mindset niya kumpara sa'yo. Hindi lang literal na mas matanda siya sa'yo, kundi sa maraming aspeto din. Kung isa ka sa mga interesadong malaman kung ano ba yung mga giging benefit mo kapag nagmahal ka ng matured na tao, then saktong-sakto tong video na ginawa ko ngayon para sa'yo. Dahil ang pag-uusapan natin dito ay ang 7 bagay, kapatid, na meron ang matured na karelasyon sa hindi. Ano-ano nga ba yung magiging benefits mo dito? Kaya ako interesado kang malaman kung ano-ano itong mga to, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo, syempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. At ang unang-unang bagay, kapatid, unang-unang advantage mo kapag ka nagmahal ka ng matured na lalaki ay ang hindi sila nag-argue sa'yo. Kapag meron kayong mga misunderstanding sa relasyon, hindi mo siya maririnig na sasagot o sasabat o makikipagbalak-taktakan sa'yo, di ba? May pagpalitan ng conversation sa'yo, may pagsigawan sa'yo. Dahil ang mga matured na tao ay mas pinipili niya na makinig muna, pakinggan muna yung side mo, pakinggan muna yung mga gusto mong ilabas, gusto mong sabihin bago siya magsasalita. Kasi gusto niyang ma-feel mo na napakinggan ka. Yun ang isa sa pinaka-importanteng advantage ng matured mag-isip. Mas mami-minimize kasi nito yung discussion sa relasyon at mas mareresolba yung mga problema na kinakaharap mo. Kasi more on, mas focus sila sa solution kesa sa problema. Yan yung advantage ng merong kang partner na matured kesa sa'yo. Okay, proceed tayo sa ikalawa, which is, hindi sila ganun ka-sweet. O kung iisipin mo, di ba, parang negative to na traits ng mga matured na tao. Pero kasi kapatid, yung mga matured na tao ay hindi mo usually makikita na nagpo-post sa social media ng ginagawa nyo ng magkasama, yung bonding moments nyo together, mga ganyan. Hindi niya pinopost yan sa social media. Kasi mas gusto niya yung private, di ba? May privacy yung relasyon mo. At more on kasi ang mga mature na tao mas iniisip nila yung future nyo kesa sa present moment. Halimbawa, instead na bibilan ka niya ng chocolate and bouquet, bibilang ka na lang niya ng golds, di ba? Or something na magiging profitable ka in the future. Instead na bilan ka niya ng bagong kotse, bagong iPhone, bilang ka na lang niya ng apartment na sarili mo, di ba? Kasi mas magiging kapaki-pakinabang yun para sa'yo. Ganon mag-isip yung mga mature na lalaki. At hindi sila masyadong showy ng nararamdaman nila, pero talagang mararamdaman mo naman na importante ka para sa kanila. Okay, proceed tayo sa ikatlo, which is, ipinaparamdam talaga nila sa'yo kung gaano ka nila kamahal. Sabi ko nga kanina, hindi yan showy yung mga matured na lalaki. Hindi yan nagpo-post sa social media na, mahal ko si ganito, mahal ko si ganyan, di ba? Instead of doing that kasi, mas okay sa kanila, mas preferred nila na iparamdam sa iyo yung direkta. Kasi hindi sila naghahanap ng attention mula sa ibang tao, kundi attention mo bilang partner nila. Sa'yo sila magpapasikat, sa'yo sila magpapakita ang gilas, hindi sa ibang tao. Kaya naman ramdam na ramdam at kitang-kita mo yung pagiging loyal nila, pagiging kontento nila, pagiging committed nila sa relasyon. At yan yung ikatlong traits ng matured na tao. Okay, proceed tayo sa ika-4, which is, lagi silang may plan para sa future nyo. Yes, tama po yung narinig nyo. Sabi ko nga kanina, yung mga matured na tao ay palagi yan naka-look ahead, mga 5-step ahead sa present moment. Kaya instead na ibigay sa'yo ang lahat ng mga kagustuhan mo, mas priority nila yung mga kailangan mo. Mga kailangan nyo sa hinaharap, di ba? Kaya minsan, nawalan din talaga sila ng oras sa mga partner nila kasi nga, mas pinapriority nila yung hinaharap, yung future nyo, future ng pamilyang gusto nyong buuin. Halimbawa, imbis na magkaroon kayo ng babe time, nag-o-overtime siya para mas maibigay sa'yo yung quality ng buhay na deserve mong maramdaman, maranasan. At syempre, ng mga supling na meron kayo. Yun yung advantage ng pagkakaroon ng matured na partner. Lagi silang naka-look ahead sa future mo. Okay, proceed tayo sa ika-5, which is tahimik at payapa yung relasyon mo. Sabi ko nga kanina rin, hindi sila ganun ka-sweet, di ba?
Gusto kasi nila yung private yung relationship nyo. May privacy yung pagsasama nyo na hindi nagpapasikat sa ibang tao. Yun kasi yung advantage ng pagkakaroon ng privacy, no? Nung nagkakaroon kayo ng payapa at tahimik na relasyon na malayo sa negatibong comments, negatibong pag-iisip, negatibong ideas na makukuha mo sa mga tao sa paligid mo. Kasi nga, mas preferred ng mga matured men yung tahimik at payapang relasyon. Kaya gagawin niya ang lahat para maramdaman, maranasan mo to. At syempre, ng pamilya mo. Yun yung advantage ng pagkakaroon ng matured na partner sa relasyon. Okay, proceed tayo sa ika-6, which is laging malalim yung pag-uusap niyo. Iba rin talaga yung mga knowledge na matututunan mo sa pagkakaroon ng matured na partner. Isa na rito yung pagkakaroon ng malalim na talk, malalim na pag-uusap. At maganda ang epekto nito sa relasyon nyo dahil nga mas naiintindihan nyo ang isa't isa, mas nakikilala nyo yung isa't isa, mas napapriority nyo at nabibigyan nyo ng oras yung isa't isa, at mas nag-e-enjoy kayo na nag-uusap dalawa dahil nga damang-daman nyo yung talk nyo lagi. Kasi nga malalim, nagda-dive deeper kayong dalawa. Hindi mo maiiwasan yan dahil nga matured yung kausap mo. Laging 5 step ahead nga yung iniisip niya. At usually, ang napag-uusapan nyo dito ay yung mga future plans nyo, yung mga gusto nyo mangyari sa inaharap, yung mga plano niya sa'yo, plano niya sa pamilya nyo, di ba? Na talagang engaging at talagang maa-attract ka talagang makinig at makipag-usap sa kanya ng mas malalim pa. That way, mas nailalabas nyo yung true potential ng relasyon nyo at nailalabas nyo rin yung tunay na sarili nyo habang nag-uusap kayong dalawa. Yun yung isa pang advantage ng pagkakaroon ng matured na partner sa isang relasyon. Okay? Proceed tayo sa ika-7. Last but not least, kapatid, ika-7 bagay, kapatid, na advantage mo kapag nasa matured ka na relasyon ay nagiging matured ka rin mag-isip. Diba? Yun yung pinaka-magandang epekto nun sa'yo. Yung tipong, hindi ka naman ganito dati mag-isip, masyadong mababaw ka mag-isip, pero nung nakilala mo tong tao, nag-iba yung perspective mo. Naging positibo yung mga pananaw mo sa buhay, nagkaroon ka ng direction. Yun yung magandang advantage ng pagkakaroon ng matured na partner. Na hindi ka lang basta living on the present moment. Yung tipong one day millionaire ka kapag ka naka-receive ka ng malaking amount ng pera. Diba? Yung tipong you only live once. Diba? Yung parang YOLO na lang yung buhay. Pag may partner ka na matured, kapatid, hindi lang niya may papakita sa'yo yung magandang benefits ng pagkakaroon ng plan sa future, matuturuan ka rin niya na mag-isip ng tama. I-priority yung mga bagay na importante, iwasan yung mga negative mong thoughts na talaga naman nakakapagpamatured sa atin bilang individual. At yun yung advantage ng pagkakaroon ng partner na talagang matured mag-isip. Kaya naman kapatid, i-prefer mo yung mas bata sa'yo, mas hindi matured mag-isip kesa sa'yo, okay lang din naman yan. But kung you are looking for a future partner, siguro mas okay din yung mas matured sa'yo mag-isip para mas may nagde-direct din sa relasyon nyo sa tamang destination. So, hope natulungan ko kayong mabuksan ang isipan nyo. And if natulungan ko nga naman kayo, please help me share this to your loved ones na posible natin matulungan din ng video na to para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng OFW viewers natin, sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi naka-tune in sa bawat video na ina-upload ko, maraming salamat po sa palagian yung panonood at pagsuporta. So, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa ilahat. So ayun na nga mga kapatid, maraming salamat ulit sa panonood and I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. God bless you. Peace. Whenever your heart is broken